May isang eksena sa Bible na magpapabago ng pananaw mo sa buhay. Isang araw, pagod na ang Israel. Kakatapos lang nilang tumawid sa ilang walang permanenteng tahanan, walang malinaw na direksyon, umaasa lang sa araw-araw na tinapay na bumabagsak mula sa langit. Akala nila iyon na ang pinakamahirap, pero biglang may dumating. Hindi gutom, hindi reklamo, kundi kaaway. Ang Amalekita, walang babala, walang usapan, bigla na lang silang sinalakay. Mga lalaking sanay sa digmaan, laban sa isang bansang bagong laya pa lang sa pagkakaalipin. At si Moses, hindi siya humawak ng espada. Tumawag siya kay Josue, "Pumili ka ng mga lalaki," sabi niya, "at lumabas kayo. Lalaban kayo bukas." Tapos, may ginawa si Moises na kakaiba. "Samantalang kayo'y nasa kapatagan, ako'y aakyat sa tuktok ng burol. Dala ang tungkod ng Diyos." Kinabukasan, nagbanggaan ang mga espada. Sigawan, alikabok, dugo. Sa ibaba, si Josue ay nakikipaglaban. Pawis na pawis, hingal, at sugatan. Sa itaas ng purol, nakatayo si Moises. Tahimik, nakatitig sa laban, at nakataas ang kanyang mga kamay. Hawak ang tungkod ng Diyos, at habang nakataas ang kanyang kamay, nananalo ang Israel. Parang bawat taas ng kamay, may lakas na bumababa, may tapang na pumapasok sa puso ng mga mandirigma. Pero lumipas ang oras, mabigat ang kamay, nangalay ang balikat, nanginig ang laman, at dahan-dahang bumaba ang kanyang mga kamay. At sa ibaba, biglang umatras ang Israel, parang may nawala at parang may naputol. Muling umangat ang Amalekita, muling tinaas ni Moises ang kanyang kamay, at muling nanalo ang Israel. Paulit-ulit, habang nakataas ang kamay, panalo, at habang bumababa, natatalo. At doon mo makikita ang laban ay hindi lang pala sa kapatagan. May mga mahalagang labanan sa burol. Nakita ito ni Aaron at Hur. Hindi sila nagsalita, hindi sila nagtanong. Kumuha sila ng bato at pinaupo nila si Moises. At nang muling mangalay ang kanyang mga kamay, isa sa kanan at isa sa kaliwa, hinawakan nila ito hindi para sa sarili nilang karangalan, kundi para manatiling nakaangat ang kamay. At hanggang sa lumubog ang araw, hindi bumaba ang kamay ni Moises. At sa ibaba, unting-unting umurong ang Amalekita hanggang sa tuluyan silang matalo. Pagkatapos ng laban, hindi nagtayo si Moises ng monumento para kay Josue, hindi rin para sa hukbo. Nagtayo siya ng dambana at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking watawat, Jehovah Nisi. Parang sinasabi niyang hindi espada ang nagpanalo, hindi lakas ng tao ang nagwagi, kundi ang Diyos na sinamba habang lumalaban. At dito nagiging personal ang kwento. May mga laban kang parang kay Josue. Kailangan mong lumaban, kailangan mong kumilos, at kailangan mong humakbang. Pero may mga sandali ring parang kay Moises na ang pinakamahalagang gagawin mo ay manalangin at huwag bumitaw. At minsan, hindi ka si Moises, ikaw si Aaron at si Hur. Tinatawag ka ng Diyos para hawakan ng mga kamay ng pagod, para suportahan ang mga nangihina, at para tumulong sa laban na hindi mo nakikita. Dahil may mga tagumpay na hindi makakamit ng isang tao lang. At tandaan natin ito, habang nakaangat ang kamay, may pag-asa. At habang umaasa tayo sa Diyos, may tagumpay. At kahit pagod ka na, kahit nanginginig ka na, kung may hawak sa iyong kamay, ang laban ay hindi pa tapos. At ang Panginoon, siya pa rin ang ating watawat sa digmaan, sa pagod, at sa tagumpay.